Senator Rodante Marcoleta. Mainit-init pa ho ito mga kababayan. Sandigang Bayan, pinahintulutang mag-bail itong si dating Senator Bong Revilla. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Kasi na ho tayo dyan sa magsusumal sa ating community. Yung join button nandiyan lang sa baba. Wala ho tayo maraming pag-uusapan dito sa video na to. Re-recta ho kagad tayo dito sa ano na to, dito sa napakalupit na balita na to. Sana bukas makalawa, ang mabalitaan naman natin, si Senator Rodante Marcoleta naman ang pahihintulutang mag-bail ng Sandigang Bayan. Dahil basura ho yung plunder na kaso laban sa kanila nitong sila dating Congressman Mike Defensor. Pinayagan na po na makalabas. Yay! Ay, nako. Yun ang mga supporter, ano ha? Yan po ang breaking news natin. Senador Marcoleta yan. Makalabas? How we wish. Hindi pa ba? Hindi po eh. Naku naman, Hindi po Senador Marcoleta, kundi former Senator Bong Revilla. Aba, Yun, pinayagan siyang maglagak ng piyansa. Yes. Ayun. Ang latest natin, nag-file na ng naglagak ng piyansa eh. Malaki-laki din ano, 1 milyon din ang ata mahigit. Oo, 1 milyon. Oo. Ayan. Malaki, ha? Anong tawag dito? Ito ho'y naharap din po siya sa kasong plunder. Yeah. Ano ha? Senador Bong Revilla. Pero hiwalay yan no, na kaso. Oo. Ano din yan? Third division ha? Oo. Parehas ng division ni Senador Marcoleta. Lahat data doon dinadala eh. Hindi, nag-raffle yan eh. O, kunyari. Parang doon bumabagsak ata. Ewan ko kung totoo nga ba. Pero ako naman naniniwala eh. Lahat nandun eh, di ba? Kasi yung iba doon, nung niraffle, nakapanalong rep eh. Dapat yan, Nakapag-uwi. dapat live yan, parang ganun? na binubunot. Parang ruleta? Oo, para walang dayaan, di ba? Pwede, no? Kasi nakasaksi na ako nandyan eh. Alam mo ba na may ganyan? Sa Court of Appeals yata ito. Nung araw, nung pa naman, ewan ko, meron pa ngayon. Pagka nag-raffle ng kaso doon, May inibitahang ano? Hindi, pagka nag-raffle ng kaso doon, Oo. napunta sa isang division, Oo. mag-i-inhibit. Ganun. At raffle na naman. Oo. Mag-i-inhibit na naman. Hanggang mapunta doon sa... Talagang dapat niyang putahan. Pinag-inhibit kasi baka nakilala, etc. etc. Hindi eh. Magkano ba piniyansa? Mahigit 1 milyon. Yun. Hindi, pupunta ng Cavite, pauwi na. Ay, malamang. Swera pa. Paano masaya-saya po ang ngiti? Kasi naman, ni Senador Bong Revilla ngayon. Hindi pa naman ko napailan ka ng kaso, guilty na kagad, di ba? Totoo. Ikaw ililitisin pa eh. Kaya nga, bagamat ito naalala ko parang 1 month, 2 months ago, hindi lang na-interview na natin ang nito eh. Ang abogado nito dito sa ating palatuntunan. Ayun nga, oo. At ine-expect ka nila, dapat bago pa magsona, payagan ito eh. Di ba? Mukhang tinimingan na after sona kasi baka gawing batikos eh. Well, tingnan natin kung ano ho yung naging pasa ng 3rd Division, bakit siya napahintulat o meron tayong makakapanayam na abogado. Hindi kasi matatandaan mo Sa panig ni Bong Revilla, dyan, nung diniscuss natin yan, Oo. lumilitaw kasi na yung testigo, si former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Oo. Ay mas malaki pa ang nakuha kaysa dun sa... Ako nga, tinatanong siya ng Sandigang Bayan. Ikaw ang testigo? Oo. Yes, opo. Tapos itong inakusahan mo, magkano kickback? Parang binigyan. 92 million lang ata daw. Ikaw magkano? Nakakuha mo, almost 1 billion. Oo. O paano nangyari yun? Yun ang nangyari. Yan po. Tingnan natin, mamaya meron tayong follow-up report tungkol sa bagay na yan, kung ano po ang mangyayari. Pangalawa, Nelson, ombudsman pa rin, kinumpirma po nila ngayon na nasa preliminary investigation na. Ang kasong plunder din daw po na kinakaharap ng mag-ina. Mag-ina? Mag-ina po ito. Grabe naman. Oho. At seryoso din pala, no ha? Senadora Loren Ligarda at Congresswoman Lian Libiste. Nelson, ito naman po ang kasong kinakaharap nila, may kinalaman doon sa Solar Philippines. Ano ba ito? 10 billion. Yun nga, Congressman Lian Libiste, di ba? At saka Senadora Loren Ligarda. Yes. Ang kinakaharap naman ata nito ay... Ghost electricity daw eh. Yan. Oo, may yung Solar Philippines. solar pero hindi daw nakapag-produce ng Hindi elektrisidad. nakapag-deliver daw. No? Naku po. Yan ay kumpanyang pag-aari daw po ni Kong Lian Libiste. Halimbawa, ito sumailalim sa preliminary investigation ng ombudsman. Oo. Alam mo naman sa ombudsman, kahit nakapiranggot lang Ay, oo. na ebidensya o walang ebidensya, basta mapagtagni-tagni nila. Sabi yun, kahit paraginipan lang nila. Doon sa kapangyarihan ng ombudsman. Papailan nila ng kaso. Oo. Ang problema, kung plunder doon naman ito, wala po itong piyansa na naman. Yes. Makukulong po si Senador Loren Ligarda. Naku po. Mababawasan na naman yung mga senador sa impeachment trial. Oo nga pala, no? Hindi ba? Oo. Oo, at si Lian Libiste naman, hindi na niya mabubulgar yung files na ni Cabral files. Cabral files. Oo nga pala, may kopya pa siya nun, Tigil na yung kanyang pagsasalita na ba't hindi nyo imbitahan Oo. si Congressman Garjola. Yan, suki niya yan eh. At saka yung mga taga-Batangas. Tigil na yan. Oo. Tigil na. Gusto mo ba papakinggan si Ombudsman Boying Tingnan Rimulya? natin kung seryoso siya. Pakinggan natin. Huwag ka pipikit ha. Panoorin mo rin naman. Okay, Kasi tingnan pag gusto mo, pakinggan lang ang boses tapos ayaw makita ang mukha eh. Tingnan natin. Pakinggan natin. Total, katapusan naman eh. Ng buwan. Yan. Boying Rimulya, Ombudsman. Yan release naman ay pabigat na kaso Parang clown si Boying Reymulla, no? Pagka tipong, ang kinukumbinsin niya lang dito ay yung mga kaharap ng media. kasi yung kanilang pagkahawak na eksklusibo sa solar ay talagang nagdulot ng
ng damage sa ating republika. Naku po. Sapagkat hindi naman sila Republika tumupad to. sa kanilang dapat tuparin at hindi nila ginawa yung dapat nilang gawin. Nako. At Di ginawa. ang laki nang nawala sa ating mga Pilipino Naku po. sa pagkakasalansan ng solar empire ni Leviste. Kay Loren, kasama sa kasi hindi naman makukuha ng 21-year-old, 21 lang si Leandro nun eh. Yung prangkisa na exclusive, kung hindi tinulungan ng nanay niya na chairman noon ng Finance Committee ng Senado. Parang appropriations siya ng House, Finance Committee ng Senado. Yun na. At ginamit niya yung kanyang posisyon para makakuha ng prangkisa yung anak niya. Naku. Masusin namin pinag-aralan to kasi this is a very novel case. Hindi ito basta-bastang maiisip na dapat gawin. Pero pag pinag-aralan mo yung nangyari sa ating energy sector sa Pilipinas, talaga nag-suffer tayo sa ginawa nila. Systems loss again. Nagsuffer tayo sa ginawa nila. Nagsasuffer tayo dahil sa pagnanakaw sa mga maanumalyang flood control project. Ito naman si Boying Remulyo. Kasi nga, nung buong mundo ay nagsosolar na, ang China at ang lahat ng buong mundo ay nagsosolar na, dito, kinuha nila yung exclusivity na solar. At saka may mga project talagang hindi matuloy-tuloy at hindi ma-on-stream, hindi magamit dahil pinipigilo sila ng Department of Energy dahil merong exclusive contract. Nangyari sa lalawigan ng Cavite. Nagkaroon kami ng isang 80-hectare solar field. 40 ba? 40 to 80 hectares sa loob ng EPSA na hindi nabigay ng feed-in tariff, ng FIT, dahil may exclusive na ang itong exclusive franchise na dapat dumaan ka sa kanila para makagamit ka ng solar. Sipin nyo yun, para makagamit ka ng araw, magpapaalam ka sa kanila. Di ba meron tayong mga ghost projects na dititira. Grabe, binaboy ho nitong si Boying Remulyo ang ombudsman, no? Lahat na lang ho talaga ng interest ng kanilang sa bagay, weather lang naman yan eh. Ano ho yan na, nika nga panahon lang yan. Panahon nila ngayon, tirik ang araw nila, sa kanila, paborable lahat sa kanila. Ano ba sinabi ang tawag dito, ni Arik Erice? Ilinagay si Remulla dyan sa ombudsman para salansanin yung mga kalaban nitong si Marcos Jr. sa politika. At itong si Loren Legarda, tila bagang hindi nila natatakot siguro sa mga salita, pag-uusap. Kaya ito, ombudsman na ho sasalansan. Saka tuwing Biyernes talaga nagpapa-interview si Boying. Dito, ghost electricity. Ghost electricity. Itong solar na to, na dapat pinroduce at in-accomplish ni Leviste sa kanyang pagkakuha ng praktisa, ay hindi, naging ghost electricity. Kuryenteng hindi talaga kuryente. Nakuryente lang tayo, ika nga. Ayun, Nelson, ang pahayag. Sa tinig niya yan at sa himig ng kanyang pananalita, sigurado na yan. Mukhang inaano sa mabuti. Kasuhan nyo na. Filean nyo na ng kaso. Ibig sabihin nito, Jen, baka mauna pang makulong ang mag-inang Legarda at Leviste kaysa kay Speaker Martin Romualdez. Yo! Hindi, mas lutong-luto yung isa eh. Alin? Patong-patong yung isa. Kaya nga, Speaker. pagka patong-patong, matagal yan. Apile? Matagal. Ganun ba? Pag-aaralan mo, ang daming kaso, di ba? Makaabutin pa ng 10 taon yan bago ma-file. Kasi patong. Samantalang, halimbawa, yung kay Senador Marcoleta, isang ano lang yun eh. Isang kaso lang, madali lang. At walang masyadong ebidensya, file ka agad yun. Ganun ba yun? Dito, araw, hindi mo na kailangang isumpi ng araw, Jen. Oo nga Baka naman. ituturo mo lang, may ebidensya ka na eh. Saan kinuha yung solar? Diyan po, Your Honor, sa araw. Sa araw, tinapatan ng lahat. Guilty, Your Honor. Pakaswerte naman yung isa. Kaya yung isa, patong eh. Oho. So matagal pa yan. Kaya mauna pang mawala itong, tsaka Sa'yo na, una pa makulong yung mag-ina kaysa sa... sa tingin ko, kasi una, meron din namang impeachment eh. Ibig sabihin, mas magandang bawasan yung mga tao doon. Bagay, Oo. kay Senador Marcoleta, yung mukhang sabi na impeachment talaga dahil Kasi kaya yung sa ipinakulong. day one ng impeachment sa kinulong, di ba? Yun na nga, oo. Oo, hindi naman maalis ng lahat na mag-isip ng gano'n, di ba? Totoo. Kasi yun talaga ang nangyayari. Oo. Pero yun So, naisip pa nila yan. Grabe, no? Well, sabi nila, inarol doon na lang mabuti. Tsaka kung pangkaraniwang tao daw, Nelson, hindi nila maiisip na yung ganung Ay, pangyayari. hindi, oo. Kaya nga Talagang superhuman sila eh. Oh, Oo. superhuman ba? Superhuman. Kaya pala parang napansin ko, nagbalik na yung kulay. Iba. Buong yung lixing ngayon ni Ombudsman Boying Remulla. Pero huwag kayong mag-alala, mga kababayan. Oo. Ito nga July, matatapos na eh. May katapusan eh. Yung pa kayang August, di ba? May katapusan din yan, August 30. Sino kayo maunang matatapos? Ay, naku, yun pa nga naman Meron pa. Breaking news! Meron pa. Oo, hinahanap ko dito sa papel natin yung ala eh. Hindi ko alam yan ah. Akala ko dalawa lang eh. Meron pa. Yung storya ni TJ Mendoza, yung inamin ng ombudsman, Na? may pagkakamali sila doon sa dokumento ni Senador Ruben Padilla. Aba? Saan ba yun? Pakilagay mo nga direct doon sa prompter natin. Baka may soft din yan kasi isang press con lang yan. Ganon. Aha. May breaking news eh. Part ng ano yun eh.
Inamin ng Grabe, ombudsman na nagkamali sila. Meron daw kasi parang Grabe ang daming kalaban ni Boying Remulla nung pag natapos ang termino ni Marcos Jr. Ang dami niyang pamilyang kinagalit. ng lapses ata doon sa pagpapadala nung, di ba sabi ni Senador Robin Padilla nakaraan? Yung ano, pinadala niya sa mail. yung sinabi nila na hindi nag-file ng counter Oo. affidavit. Oo. Oo. Ayun pala, sabi niya, meron ano ko doon sa Ito, ano, 25, News Information Center, Channel. Oh. Inadmit mismo Yan, ni ito na. Ombudsman Crispin Remulla Yan. na nagkaroon sila ng internal procedural lapses. Yun. Nang Oo. sabihin nila na si Senador Robin Padilla ay hindi sumagot doon sa summons nila. Ayun. Na binaliwala yung kasong obstruction of justice. Oho. Nagkaroon daw po ng miscommunication. Oho. Kaya hindi hindi nailagay na nag-submit ng counter affidavit si Senador Robin Padilla. Oho. Ayun. So pinatutunayan lang na may sumagot talaga. Sumagot talaga. Oh, kasi yun nga sinabi niya sa hearing ng Senado, di ba? Napuna pa nga sa doon ng Senador isang tulpo kasi bakit daw ginagamit na venue yung impeachment court. Hindi naman wala naman daw sa usapin ng impeachment yung may kinalaman doon sa pagsagot ni Senador Robin Padilla. Aha. Di ba? Oo. Sana daw consider. Anyway, naalala ko lang yung tagpo na yun. Ano? Kaya nga, sinasabi ho, mismo, ngayon din, yung araw na ito, Oo. doon sa press ko na yan, nagkaroon daw, acknowledge Ombudsman Remulla formally acknowledged the internal administrative blunder. Yan. At sumulat na raw ho siya ng explanatory letter kay Padilla para ipaliwanag itong nangyari ito. May paliwanag si May Ombudsman. paliwanag si Oo, Ombudsman. katapusan na ngayon eh. Sige, Ombudsman. Sino may katapusan na yan? Yung July. Panoorin nga natin. Tunatan ko si Senator Padilla tungkol dito. Kasi nga, nagkaroon ng problema sa opisina mismo. Yung ating procedure dito is contained in an office order sa rules ng ombudsman ay hindi sinunod yung naglalag. Kaya under investigation ngayon yung naglalag ng communications. Kaya I wrote Senator Padilla explaining nga na yung aming procedure na bawat communication ay dapat malag muna bago ma-filled out ay hindi sinunod ng isang personal natin dito. Ayun. Meron pala hindi sumunod. Meron pala. Kasuhan nyo ng plunder yan. Ha? Sinong hindi sumunod eh? Tapusin na natin yan. Yung kanyang kapabayaan. Di ba? O dapat pagka nagpapabaya, tinatapos yan para nang sa ganun napapaalalahanan. Kasi nga, umabot pa sa Senado yan. Usapin na yan. Muntik Na pang paano bagang si Senador Robin Padilla ay binabaliwala yung kautusan nila. Oo, hindi Di ba? hinaharap yung kaso. No? Oo. Tinanong pa naman yung isang NBI agent na testigo, Oo. ba't di mo hinaharap yung kaso mo? Pinagtawanan nga sa dun eh. Dahil ikaw nga, hindi ka rin humaharap sa kaso eh. Kaso sa ombudsman, hindi mo hinaharap eh. Oo. Kaya napilitan siya sabihin, hindi po, ako po ay nag-file ng counter affidavit. Yun. Ayan, Yung ginamit nga lang pala niya, snail mail. Oo. Hindi yung direct, hindi pinadala sa tanggapan ng ombudsman. Yung Yun. tinadaan niya sa koreo. So yan, ang tatlong malaking istoryang humanig sabing hapon. Nakakayanig pala yan. Nakakayanig. Oo. Breaking news yan eh. Oo. Oo. Pero mas nayanig ako dun sa solar na kakasuhan yung mag-ina. Ha? Oo. Sabi ko naman sa iyo, sa kapangyarihan ng ombudsman, kaya nga tawag sa ombudsman tanod bayan. Aha. Kapag ka meron daw nagpasasa sa pera ng taong bayan, Yun. paiimbestigahan talaga Ay, nila. tama naman, oo. Oo. At saka yung kasong ito, gaya ng paliwanag ni Ombudsman Boying Remulla, Oo. aba, hindi na maiisip ito ng mga pangkaraniwang tao ng ombudsman. At saka ano, Ilang taon na raw pala, ilang nila naisip yan. At saka mabigat yung banggit niya, ha? Oo. Na damage dito ang pamahalaan. Pamahalaan. Electricity. Gobyerno ang napinsala dito. Nako. Ay, naku po. Ano kaya mangyayari sa mga susunod, ha? Oho. Pagka ito'y na-file, natural, maglalabas ng warrant of arrest. Oho. Hindi kaya mas maganda dyan, ilipat na lang yung session hall ng Senado sa loob ng Quezon City Jail? oh. Baka Meron doon isang conference na for Pwede. session, di ba? Pwede siguro At yan. yung mga, kasi mas lalabas dyan, pag dumating ang panahon, Oo. mas kukunti na yung layang senador, eh, no? Kulong lahat. Nakakulong na. Kasi tinan mo, ha? Oo. Jinggoy, Kulong. Marcoleta, Oo, kulong. sino pa yung susunod? Ano ba yan? Legarda, Yung Alan Cayetano daw, Allen susunod na rin. Oo. Cayetano, Robin Padilla, Oo. 5 na. Oo. Hindi, ang problema, puro sa part ng minority ata Ay, yun. hindi, pagbigyan na natin. Di ba sabihin, hindi, hinog na yung kay Joel eh. Oh, hindi, Joel pa yung anim. Yan. Si Escudero. Yung presiding officer. Tama, Oo. nandun na sama ng presiding Pito. officer. Pito. Sama na, tama. Pati presiding officer, pito magkakataon. Oo. Yun bang usapin ng halimbawa, mga online gambling, di ba kasama yan? Ay, kasama dapat yan. Nako. Kasi, Oo, pag kami, Yari tayo dyan, sir. Yung Island Cook sa Cavite, hindi pwede yan, di ba? Hindi pwede. dapat kasuhan din yan. baka may madami, di ba? Hindi. Mga senador. Nagaganon yan, Ano di ba ba? yung Oo. nagkaroon ng anomalya doon sa pagtatayo ng bagong Senate building? Nadiscover na, naku po, bilyon-bilyon ito. Sino ba mga kontratista dito? Oo nga. Kaninong semento pang ginamit dito? Naloko na. Ang sinasabi ko pati eh. ang gamitan ng bakal ata yan, ano? Ay, naku, Yari pa. Eh, di umuso ang mga senador, di ba? Oo nga, no? Baka magkita-kita ngayon sa New Quezon City Jail. Oo. Nagkataon. Tapos magkakaroon ng session hall doon. Yan. Pero hindi naman siguro aabot sa ganun. Hindi naman siguro aabot sa ganun. Pero huwag kayong Ay, magalala. naku. Ha? Mayroon pa pala isa, habol ko na rin nasa. Pero ito naman kahapon pa, hindi naman ito breaking news. Meron pa? Oo. Mukhang sinisisi ngayon yung Pasig, isang korte sa Pasig. Kasi siya ang nagpalabas ng ng TRO Aha. sa yung sweldo. Yung dagdag sweldo, 80 pesos ba? 85? Oo.
60 muna tapos another 25 by February or January. February next year. So total 85. Total 85. Pero ang tinilaro niya, yung mismong ano na, yung kabuuan. Oo. Meron atang punto na sinasabi ngayon sa part ng Department of Labor, kapag ganito pala, hindi pwede doon makialam ang Regional Trial Court eh. Aba? Kasi yung, di ba, yung RTWPB, tsaka yung, basta may kinalaman dito sa usapin ng pasahod. Dapat daw po ito ay hindi pinakikialaman ng korte. Eh, problema, pag may ganyan ng desisyon, hindi mo basta-basta pwedeng baliwalain yan. At sabihin mo na, hindi ka dapat makialam dyan. Hindi. Magpapile ka rin ng ano dyan. Petisyon. Yung bang R2 builders na gano'n, ito ba yung kay Regis Romero dati? Yun ba yun? R2 Diba, R2 builders yung kay Regis Romero, di ba? ano ba yung, ano sinasabi? Kasi doon sa part nung petitioner. Petitioner. Yung petitioner. Dalawang construction company. Redicon Trading and Construction Corporation at yung R2 Builders. Yun ba yung kay, kay Regis Romero? No, tama. Yan ang pagkakaalam ko. Ang sabi nila, ang biglaang pag-angat ng labor cost ay magiging dahilan para magkaroon ng hindi na mababawing perwisyo o danyos sa negosyo. At maaaring magbawas ng mga manggagawa. At maaaring magsarado ang ilang mga negosyo. Ayun. So, yun ho, dahil dyan, ay nagpalabas nga ng TRO. Yung status quo anti-order ang Regional Trial Court dyan po sa Pasig. It's-challenge naman daw ito ng Solgen. Yan, Solicitor General. Anyway, yan po ang abangan natin ng mga malalaking istorya. Mamaya, andyan na ba? Dumating na si Sen Marcoleta? Ha? Ayun, sige po. Yan. Makakasama natin. Talaga? Opo. At gaya nung nabanggit natin kahapon, mga kababayan, hindi na natin alam kung pwede siya magpaliwanag eh. Baka kasi sabihin ng Sandigan Bayan, pwede kang pumunta, pero huwag ka na muna magpaliwanag. Baka kasi mamaya kung ano pa masabi mo. Sa bagay. Pag-uusapan kasi natin, Nelson, kapag ikaw ay isang public official, elected official, In general terms, not particularly dun sa case ni... Kasi pinag-uusapan, matagal na yan. talagang mahigpit daw pong ipinagbabawal. Sabi nga prohibited. Ipinagbabawal sa mga umiral na batas na sa ito manggap ng anumang pabor, regalo, etc. Bawal po yun. Ayun nga yung sinasabi sa kaso niya. Hindi, tumanggap ka ng ganitong halaga eh. Public official ka. Bawal yan sa batas. Incumbent ka. So, ibig sabihin, pagka-incumbent ka, bawal ka tumanggap ng regalo. Yes. Pero, meron din palang umiiral na batas, Nelson. Batas yan? Batas po ito. Hindi yan basta sabi-sabi. Hindi po aktibo at mukhang nagsimula ang pag-iral ng batas na ito panahon pa ni Commonwealth Law. Tagal na. 1935, mga ganun. Manuel Quezon. Baka naman expired na batas na yan. Nabago ito hanggang... Mamaya, tingnan. Ano sabi sa batas na yan? Meron palang regalo, gift, na kahit na ikaw ay isang public official, incumbent official, ay meron kang legal na regalong pwedeng tanggapin. Aba. Legal, ha? So hindi yung hinigit nila. Hindi, ano ka, congressman ka nun eh. Tinanggap mo yan, no? Pasok ka rito sa kasong to. At may jurisprudence. Ba? May desisyon ng Korte Suprema nasa isang, naisulat na ba yung controversial na kaso? Sige po, yan ha. Kaya wag mo kayo maglilipat ng inyong pong himpilan at makakasama natin para ipaliwanag po yung bagay na yan, Senador Rodante Marcoleta. Ayun. Kayo Yan. Andiyan na ba? Dumating na si Sen? Ayun na po. Papasukin na ba natin? Papasukin na yan si Sen. Nakakamiss kayo Sen eh. Papasukin na yan si Sen. Nakakamiss kay Sen Marcoleta. Ayun po. Pero ang pinakiusap pala, Nelson, ang sabi daw po ay inutusan siya ng Sandigan Bayan, huwag na munang magsalita. Huwag na munang magpaliwanag. Kakaway lang muna sa ating palatuntunan. Kasi daw baka mamaya, kung ano pa masabi at magamit pa laban sa kanya. Subjudice. Siyempre, alam mo, di ba? Pinapantay pa naman lagi ang ombudsman sa ating palatuntunan. Kaya yun po, sa dami po ng mga naghahanap kay Senador Rodante Marcoleta. Nakabang na daw yung Dorm 6 at 7. Ganoon? Mauna ng ka-Norbing Del Rosario. Meron pa ba? Nakabang sa'yo? Meron din. Si Dean Abby Espejo, nakaabang din. Pati si Dean Abby Espejo, nakaabang na kami sa inyong palatuntunan. Kamusta po kay Sen Dante Marcoleta? Ayan, nakatutok na pala sila ngayon. Salamat po ng marami. Ayan, okay na. Sa ito, lalayan mo nga si Sen, papasukin mo. At baka mamaya, hindi na sana. Dito sa gitna namin. Yan. Kala ko pa naman. Totoo na talaga. Sa ito, yan po. Yan na ba yun? Ayan kita nyo ang ganda ng pagkakagiti ni Sen, Oo nga, no. Friday kasi ngayon, dapat talaga kasama natin siya. Oo nga, no. Layan mo sa ito, baka tumambas ka. Parang pwede na nga, no. Di ba? Baka naka-alert na natin sa hinahanap. Hindi kayo siya hanapin rin. May dumating daw polis, ha? Akala, nandito talaga. Ayan. Naku, ang dami na part sa ating palatuntunan. Ayan, sinasabi natin. Ayan po. Namimiss nyo na ba? Ayan, tingnan nyo na lang muna. Namimiss si Senador Marcoleta. Ayan, nag-green na green po si Senador Marcoleta. Ang ganda pa ng pagkaka-halokip-kip, Di ba?
Hindi. Request talaga ho ni Senador na ipakita yung larawan niya. Oh. Sinabi niya sa amin. Yan. Hindi dahil sa niloloko lang siya. Sabi niya, at least makita siya. Yan. Yung mga nakakamiss sa kanya. Lalo na, ang dami kasing gustong Ang dumalaw. dami, kahit nga lang dito sa PHF dito. Yun na nga. Hindi mo pa pwede eh. Nakita mo ang mga emoticons kayo sa atin ito, heart at saka Ang hirap po, ang hirap. Kahit tayo gusto natin dalawin itong si Sendante. nakatawa. Sila man ay masaya din eh. Oo naman, oo. Di ba? Ayan po. Kita mo, ganda ng pagkakangiti ni Sandante sa standing na yan, ha? Kakaway ba? Kaway ba uli? Oo. Kamay ni Saka yung nakikita ko eh. Ano ha? Talaga naman. Okay na siguro? Hindi, pinakiusap kasi din talaga niya. siya mismo po. Siya po. Baka sabihin ito, dalawa nito, nakakulong na nga yung Wala tao nang eh. ginagawa, oo. Hindi po, pinakiusap po ni Sandante na kung maaari, ay may pakita man lamang yung kanyang standing siya nga kasi panatangkulan napakulan nito. yun, Oho. Tayo ho kasi ay pinalad na kahit ilang minuto ay makadalaw sa kanya kahapon, Nelson. Ano ha? At nakakwentuhan po natin ng Sandante Marcoleta, kinalaman po sa kanya. Medyo kawawa po yung kalagayan ng tao. Pero sabi niya, Jen, kailangan nating harapin ito sapagkat ito naman ay ito ang ating pinakikipaglaban. Yeah. Kung ano yung batas, susundin natin, kung ano sinasabi. At ganoon din po naman, ay patuloy daw po ang kanyang pagpapaabot ng mataas na pagkilala at pagrespeto sa Sandigan Bayan. Malaki yung tiwala ni Sen Marcoleta sa Sandigan Bayan dahil nakita niya na yung kasong isinampa naman sa kanya, pinag-aralan din naman niya, no? Totoo. Na wala talagang basihan. So sa kanyang pananaw, hindi niya kailangan magtago, hindi niya kailangang hindi sumunod sa proseso ng batas. Dahil sa tingin niya ay kung ipapatupad ng Sandigan Bayan at yun naman yung kanyang iniisip na magiging patas sa Sandigan Bayan sa pagpapairal ng batas, mapapawalang sana siya sa Yun na takdapan. nga, yun na nga po. Kaya siya mismo ang pumunta doon sa Sandigan Bayan at isinuko ang kanyang sarili. Diba? Yes. Kumarap pa po siya sa pagdinig at sinabing yun po ang nangyari. Again, ang kanya pong, ang maging palatuntunan ito, Nelson, ang atin din pong pagsaludo at pagkilala sa Sandigan Bayan. At maaaring makita sa darating na pagkakataon, darating na mga araw, ang kasong ito ay talaga mukhang gawa-gawa lamang laban po kay Senador Dante Marcoleta. Walang masyadong matayan. Puntahan na natin ngayon, Nelson. Yeah, Yung punta na sinasabi natin kanina, Yun muna bawal. yung muna, kasi yun nga, ang pagtanggap ng regalo, kung ikaw ay nakaupo, no, incumbent official ka, halal man o appointee, o kaya talaga sa tanggapan, meron talagang ipinagbabawal na pagtanggap ng regalo. Yes. Pabor, o kaya, anong tawag doon? O anumang mga pakinabang. Yeah. Ano bang nakalagay? Ano ba yung mga regalo na yon na ipinagbabawal, Nelson? Hindi kasi sa isinampang kasos kay Senador Marcoleta, yung plunder law, kasi plunder ang ipinila isang kaso, di Yes, ba? oho. Ang nakalagay doon din ay bawal na tumanggap ng ang ginamit kasi dito yung gift no. Oo. Yung kanyang campaign donation ay inilagay nila, winari nila na ito ay isang forma o isang uri ng regalo na tinanggap mo bilang incumbent, congressman ng panahon na yon, na ipinagbabawal. At dahil sa ito ay lumagpas sa threshold na 50 million para maging plunder, Sinuma? ipinasok nila sa plunder. Yes. Sa kabuhay, 75 million. 75 million. Okay. Ang sabi dito ay ang pagtanggap ng gift kasi, ang isang narinig kong paliwanag nila, hindi talaga po pwede yan pagka-incumbent ka. Sitting congressman sa that time. May batas daw nagbabawal talaga yan. Opo. At kapag ito ay lumagpas ng 50 million, magiging plunder yan kung yan ay series ng criminal act na katulad ng malversation, etc., or by reason of his office or yun nga, yung kanyang tungkulin. Na makaka-impluwensya yung kanyang kapangyarihan bilang isang opisyal ng bayan. Yun ang medyo naging problematic dun sa ipinail na kaso dahil ang malinaw lang ay una, totoo, public official si Sen Marcoleta. Elected congressman siya that time. Totoo na tumanggap siya ng donasyon. At ito ay ginawa nga halimbawa, gift. Medyo pangit po yung signal ngayon, no? Medyo pangit. Ano ba naman to? Pambira naman si PLDT. Ano ba yan?